tayo po, ngayon, swerte tayo ngayong buwan na ito, sapagkat nakatatlong misa tayo, para sa buwan na ito. Yung una ay yung dinala yung mahal na beren ng Bidaong, pangalawa ay yung araw ng kapistahan, pangatlo, itong huling Biyernes ng buwan ng January, nakataon din naman huling sabay ngayon pa tayo bukas, upang bago pumasok ang buwan ng February. So bahagi ho, sabi na natin kung minsan may mga bagay na hindi natin namamalayan, nabibigla na lang tayo kasi may epekto pala yung pagkilos. Ganun din mo yung inalinturan ni Jesus, yung tungkol sa pag-ahari ng Diyos. So, una ay yung trigo, tayo dito walang trigo. Ang sa atin ay palay. Pero sabi nga natin kasi yung trigo, hindi pwede sa atin ang trigo. Bagamat, pwede naman, kasi historically, nagkaroon ng taniman ng trigo rito noong panahon ng Kastila. Saan? Sa bahagi ng Liliw. Kasi pulo. So, pwede doon ang trigo. Hindi pwede yan sa palayan. Mabubulok yung trigo. Ang gusto niyan ay tuyo. Pero yung pag-alis tulad ng trigo, sabi nga, hindi mo pagod na mamalayan, binibisita na lamang yan ang mga magsasaka, and then pagkatapos ng ilang buwan, katulad din ako ng palay, 3 months pa kayo, palay, 3 buwan, tsaka siyang aanihin, bahagi ho. Pero sabi nga natin, ay hindi ganun kaagad, hindi nga yung katulad na yung panahon na ito, ang panahon ngayon na instant. Yung panahon ni Jesus ay medyo mababagal, hindi pagkat nakikita yung epekto. Ngayong panahon na ito, gusto natin makita agad natin yung epekto. At isa pang halimbawa na binigay ni Jesus ay ang butil ng mustasa. So, noong panahon ng pandemya, ako ay nakaranas magtanim ng mustasa ng pandemya. So, may malawak naman yung ground ng aming simbahan. Pinapakita nun, napakaliit. Yung butil ng mustasa, kulay itim. Isang ganun mo, ang dami na agad na makukuha. Lumaki, ay masabi nga natin, ay mas malaki pa maaari sa talong. Depende kung anong kulay ng talong. Pero yun ang pinapayag na Jesus na lang ibig sabihin. Baka kasi akala natin yung pag-aari ng Diyos ay biglaan. Hindi. Yun ay yung mga bagay na kung saan ay unti-unting nakikita natin. Kaya ba kung minsan sabi na natin, nagdarasal tayo, wala agad yung epekto. Pero may epekto yun. Hindi kagad natin kagad na namamalayan. Ay bahagi yun kung tutusin nga po natin ng pamamaraan ng buhay. Kapag tayo nasanay na magdasal. Masanay tayong gumalang. Binubuhay nun at hinuhubog ang ating pagkatao. Hindi natin maaaring namamalayan. So, ganun din ako kung tutusin. Yung mga gumagawa ng masama, ba't na yung mga yun gumagawa ng masama, nasanay na rin na gumawa ng masama. Kaya, pag nakikita natin, kapag gumawa ng masama, kung isa niya rin, nakakarima-rin. Bakit? Nasanay na hindi nila namamalayan. Pero ano yung hamon ay pinamamanig sa akin ng pumungay baba? Na napakalaga ho, isa sa mga elemento na huwag natin kalimutan sa panahon na ito ay alin? Magpasensya. Kasi ang mundo ginagalawan natin ngayon ay gusto ay
ang pagpapasensya. Lalong-lalo na para makita natin yung kagandahang loob ng Diyos. Yung kanyang mga biyaya na nais na ituro sa atin. No? Yan ay unti-unti tayong binubuo. No? Kaya sana po, isa rin po yan sa matutunan na ito po lang din yung mga bata. Yung mga bata kasi hindi, walang pasensya eh. No? Bahagi yun, kapag gusto, kung maaari, ngayon na. No? No? Hindi ko minsan mapaliwanag. Pero sabi nga natin, unti-unti. Masasanay yan. No? Baka akala natin hindi natin namamalayan, pero may epekto yan. Pangalawa, yung paggamit na tinatawag nating kalinhata. No? Pag sinabi natin kalinhata, yun yung pamamaraan na ginamit na Jesus. Ano ba yung kalinhata? No? Ay nais niya ipaliwanag katulad ng pag-aari ng Diyos sa pamamaraan na palaging nakikita. No? Na palaging nakikita. Ordinary things. No? Nais na ipaliwanag ang mga bagay na makalangit sa mga bagay na nakikita natin sa ordinaryong pamamaraan. No? So bahagi rin na ito yung pamamaraan ng Diyos para madali yung maalala ng tao. Kasi bakit? Palagi nakikita no? Kaya din po, sana rin yung mga pahalagahan natin yung mga bagay. Sabi nga natin na tingnan natin ano ba yung kalimitang mga pangyayaring bagay na makatulong sa atin para ipaliwanag ang mga misteryo ng ating pananampalataya. Sana may paliwanag natin sa pamamaraan din ng mga bagay na nakita natin ngayon sa pang-araw-araw nating pagkilos sa daigdig na ito. Kasama na rin dyan, lalo-lalo na, yung tinatawag natin ang pagpapasensya. Bagaman ito kung minsan, ay mas nakikita natin yung mga bagay na pansamantali o biglaan. Kung minsan mas gusto natin na tayo ay binibigla. Sana makita rin natin yung mga bagay na nangailangan ng pagtyaga at pagpapasensya. Katulad po rin bawa ng pagtatanim. Alam nyo, kahit na makabagong teknolohiya, may time element pa rin. Maaari siguro umidlik. Na una, yung manok, may ginatawag tayo yung manok na native, matagal yun. Meron na tayo tinatawag na yung 45 days. Meron na kayo mas maikli pa sa 45 days. 30 days. Ewan ko lang susunod. Siguro naman yung walang isang araw. Mahirap naman isang araw. Ang manok makaagad. Ewan ko lang kung darating tayo sa panahon na yun. Pero it takes time. It takes time pa rin. Kaya sana po ay makita natin may mga bagay. Yung paghilog, yung mga sugat. It takes time. Yung kaya nga sa atin, meron tayong tinatawag na babang luksa. May panahon. May panahon ng pagluluksa. It takes time. So, bahagi mo yun. Ganon din kung gusto niyo yumaman. It also takes time. Bahagi mo yun kung saan ay makita rin mo natin. Pero sana nga higit sa lahat, yung panahon na yun ay sana kasama natin ang Diyos. Huwag natin kalimutan ng Diyos sa mga panahon na idalagi natin sa